5,404 na ang bilang ng mga nakapaghain ng Certificate of Candidacy batay sa preliminary report ng COMELEC bago mag-alas 8 ngayong gabi. Sabi ng COMELEC, posibleng mas maraming senatorial aspirant ang makapasok sa balota sa eleksyon 2025. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Wala pang nanalo pero tila may selebrasyon na. All out na ang ilang taga-suporta ng mga naghain ng kandidatura. Nagtungo sila sa Quirino Grandstand. Oo, suportado ho namin yan. Hindi ho kami bibitaw sa kanila. Para naman makatulong din kami sa kanila. Para naman matulungan din kami. Dagdag puwersa ang Philippine Marine Corps sa 400 pulis Maynila na nagbabantay sa paligid ng Manila Hotel. Sa mga gustong makaisa sa 12 slot ng Senado, unang naghain ng COC ngayong araw si Victoriano Inte na nakailang takbo na raw para sa national position. Sumunod si re-electionist Senator Amy Marcos na sinamahan ng kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Nag-anunsyo siyang independent pero nationalista ang inilagay na partido sa COC. Target ding makabalik sa Senado ni na dating Senate President Tito Soto. Gayon din si dating Senador Ping Lacson. Nakasabay dumating ng re-electionist na si Senador Lito Lapid. Naghahangad ding maging senador sina Eric Negapatan na nagpakilalang engineer at building contractor at Magno Manalo na nagpakilalang pastor at dating security guard. Ikatlong beses namang paghahain ito ni Betsaida Lopez. Isinusumpa ko Na emosyonal na humarap sa media dahil lagi raw siyang idinedeklarang nuisance o panggulo lang. Ikalawang beses namang pag-file ng COC ngayon ni Manuel Andrada. Nag-file din ang nagpakilalang Army Reservist na si John Ray Gargarita. Sabi ng COMELEC, posibleng mas maraming mag-qualify na tumakbong senador ngayon. Pero magsasala pa rin ang legal department sa loob ng 5 araw at saka ipa-file sa COMELEC and Bank. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, maaaring madeklarang nuisance candidate ang isang taong nag-file ng COC para kutyain ang election process o lumikha ng kalituhan. Tulad halimbawa ng magkatulad ang pangalan at kung walang tunay na intensyon na tumakbo sa partikular na posisyon ang nag-file ng COC. Sabi pa ng COMELEC, may 2 bagong ruling ang Korte Suprema na magpapahigpit sa pagdedeklarang nuisance ng isang aspirant. Ang sabi ng Supreme Court ay hindi pwedeng ma-declare na nuisance candidate ang isang tao dahil lang wala siyang financial capacity to launch a nationwide campaign. Sa ikalawang desisyon po ng Korte Suprema, tinanggal na rin po yung dahilan na hindi porket hindi ka kilala sa lipunan o kaya wala kang political party ay automatikong ma-declare ka na nuisance candidate. 11 naman ang party list na nag-file ng Certificate of Nomination at Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. Kabilang ang mga nominado kahapon, 26 na ang kabuuang bilang ng mga nag-file na party list. Ang mga botante naman sa mga Embo Barangay na dating sakop ng Makati at inilipat sa jurisdiksyon ng Taguig, makakapili na ng kanilang kongresista at konsehal sa bisa ng inilabas na resolusyon ng COMELEC and Bank. Boboto sa unang distrito ng Taguig ang mga taga Comembo, Pembo at Rizal. At sa ikalawang distrito ng Taguig naman ang nalalabing Embo Barangay. Ibinasa yan sa concurrent resolution ng Senado at Kamara kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. 3 ang naitalang patay sa Ilocos Norte dahil sa pananalasa ng bagyong Julian. Sa Mindanao naman, maraming lugar ang lubog sa baha, bunsod ng walang patid na ulan dahil sa easterlies. Saksi, si Joseph Moro. Halos wala nang makita sa paligid dahil sa lakas ng hangin na tulan sa iba't ibang bahagi ng Batanes sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Julian ng Lunes. Ang isang residente sa barangay Sinakan sa bayan ng Sabtang di na magkamayaw sa pagtatanggal ng mga naputol na sanga habang baha sa kalsada. Ang ilang bangka inahon na para hindi masira ng malalakas na alon. Pero paglipas ng unos, bakas sa paligid ang mga naiwang pinsala. Maraming puno ang nagtumbahan maging ang ilang bahay na bato na pinsala tulad ng isang ito na wala pang natirang bubong. Sa iba pang lugar sa lalawigan, mudslide at rockslide naman ang patuloy na nararanasan kahit palayo na ang bagyo.
Naglilinis na sa mga lugar na apektado dahil sa tindi na naiwang pinsala ng bagyong Julian, isinailalim na sa state of calamity ang buong Batanes. Ayon sa Kapitolyo, mahigit 600 million pesos na ang pinsala ng bagyong Julian sa lalawigan. Sabi ng Pag-asa, tumapat kasi sa naturang bayan ang eye wall o gilid ng mata ng bagyong Julian, kung saan rin naroon ang mga thunderstorm na nagdudulot ng malakas na hangin at pag-ulan. Pero makakahinga na sila dahil di nangyari ang pinangangambahang pagbabalik ng bagyong Julian ngayong araw. Nag-recurve na po siya papuntang Taiwan. Bagaman Taiwan na ang tinutumbok ng bagyong Julian, pinag-iingat pa rin ng Pag-asa ang mga nasa Batanes at Babuyan Island dahil posible may ulan pa rin na maranasan dahil sa rain band nito. Sa Ilocos Norte naman, isang senior citizen ang nasawi matapos malunod sa baha sa kasagsagan ng bagyo. Yung mga bayaw ko, pumunta na sila doon na pinapaalis, pero sabi niya, parang bumababa na yung tubig. Tsaka flowing talaga yung tubig. Oo, baka na siya doon, hindi na niya nakaya. May naitala ring nasawi sa Lawag City dahil naman sa atake sa puso habang nasa evacuation center. Ayon sa CDRMO, may niinda ng sakit ang biktima bago pa manalasa ang bagyong Julian. Kasi flooding, so they have to be evacuated to a safer place. That's why pumunta ako sa evacuation namin and then we opted na pumunta na sa hospital. Sa monitoring ng PDRMO, humupa na ang baha sa maraming lugar sa probinsya. Nakauwi na rin mula sa evacuation center ang kabuang 1,076 na pamilya. Nakaranas din ng masamang panahon at pagbaha sa ilang lugar naman sa Mindanao. Tulad sa National Highway sa Datu Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur ang nagmistulang dagat na. Ang ilang sasakyan stranded dahil hindi na kinaya ang taas ng tubig. Ang area na yan is Talungan po yan at saka Ampalayan. At parang hindi na makikita this moment. Sa bayan ng Ampatuan, nalubog sa tubig ang mga bahay at taniman dahil sa walang tigil na pag-ulan. May isang team na nandoon sa National Highway nagakuha ng mga kababayan na stranded din doon. Dahil sa lalim ng baha, inilikas na ang ilang residente sa barangay Kamasi. Sa parehong bayan, sinagip ang isang pamilya na trap sa kanilang bahay dahil sa abot-bubong na baha. Bukod sa Maguindanao, pinasok din ng baha ang ilang bahay sa Digo City, Davao del Sur. Ayon sa Pag-asa, hindi bagyo kundi easterlies naman ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Anumang oras mula ngayon, inaasahang maglalandfall sa Taiwan ang bagyong Kraton na dumaan sa Pilipinas bilang bagyong Julian. Bilang paghahanda, pinalikas na ang libo-libong residente. Maaga rin kinansila ang pasok sa mga eskwelahan at opisina. Daang flights ang nakansila. Pagamat humina ang bagyo, nananatili pa rin ang mga banta ng storm surge, malakas na hangin at ulan. Ayon sa Fire Department, isa ang nasawi matapos mahulog sa puno. 2 ang nawawala at 70 ang sugatan. Digital services mula sa mga dayuhan o foreign provider. May 12% VAT o value-added tax na. Alinsunod sa batas sinalagdaan kanina ni Pangulong Marcos. Bukod sa online streaming at digital goods, bubisa ng mga search engine, online marketplace at cloud services. Hindi saklaw ng buwis sa mga serbisyong pang-edukasyon tulad ng online courses at mga webinar. Ayon sa Pangulo, layo ng batas sa maging patas ng pagbubuwis, lalo't dati na rin pinapatawan ng VAT ang mga lokal na digital service provider. Maaari raw magtaas ang sigil ng mga digital provider ayon sa BIR, pero maliit lang daw ito. Pwede raw ipablock ng BIR mga provider na hindi susunod. Inaasahan ng gobyerno na mula sa VAT na ito, nasa 100 bilyong piso ang malilikom sa susunod na 5 taon. Mga isinasangkot sa pagpatay noong 2020 kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. Dapat ang ihabla ng Justice Department ayon sa lead chairman ng House Quadcom na si Surigao del Norte Representative Ace Barbers. Anya, hindi na dapat hindi matapos ang pagdinig para sampahan ng reklamong murder ang itinurong utak sa pagpatay na sina dating PCSO Chair Roy Nagarma at dating CIDG Davao Region Director at ngayon Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo. Todo tanggihan dalawa sa paratang. Ang mga naulilan ni Barayuga lubos na nagpapasalamat sa Quadcom at naniniwalang paraan daw ito ng Diyos para makapit ang hustisya at malinis ang pangalan ni Barayuga sa pagkakadawit sa kanya sa iligal na droga. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina ang inyong saksi. Dahil sa pagbawi sa export ban sa bigas ng India, asahan raw ang mas murang bigas sa Pasko ayon sa Agriculture Department. Saksi si Bernadette Reyes.
Sumipa ang presyo ng imported na bigas sa pwestong ito ni Oliver sa Quezon City nang magpatupad ang export ban ng India noong July 2023. Nung nagsarado ng market yung India is pumapalo kami dati ng 65 per kilo yung retail namin. Affected din yung capital namin ng mga businessman. Pero binawi na ng India ang ban. Makatutulong ito sa pagmura ng bigas kahit pa mas maliit ang porsyento ng bigas na inaangkat ng Pilipinas mula India kumpara sa Vietnam at Thailand. Yung rice mapi-free up at dadami yung matitrade sa buong mundo. At mas mura yung Indian rice din compare sa Vietnam. You can drive yung presyo noong international rice. Ayon sa Department of Agriculture, bukod sa pagdami ng supply sa international market, ngayong bukas na sa export ang India, makatutulong din para lalo pang bumaba ang presyo ng bigas sa bansa sa sandaling maramdaman ng epekto ng Executive Order No. 62 kung saan ibinaba sa 15% ang taripa sa imported na bigas. Dahan-dahan talaga. Kasi imagine mo, coming tayo from 55, naging 52, 50. Ngayon nakakita na tayo ng 42 hanggang 45. Malaki na yun. Very significant change na yun sa drop ng presyo ng bigas. But we're still expecting na kaya pang pababa. Hindi agad mararamdaman ang epekto ng pag-alis ng India sa rice export ban, pero posibleng magmura ang bigas ngayong magpapasko. Mga isang buwan pa po yan na mag-e-effect. Makakatipid po sila ngayong Christmas time, itong ngayong bare months. Babantayan din ang agri-products sa mga pantalan para walang matengga tulad na nangyari sa mga milyong kilo ng bigas kamakailan. Hindi talaga magkakaroon ng mga overstaying para maganda yung labas, pasok at labas ng mga container na may laman na agricultural commodities. Mahigit 500 container nang nailalabas. May isa pang container na halos 300 araw nang nananatili sa Manila South Harbor. Ayon sa PPA, sinabihan na ang terminal operator na i-endorso ito sa BOC. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Mga kapuso, 84 na araw bago ang Pasko. Nagsimula ng magpaningning ang mga parol. Mula sa Quezon City, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Atom, dama na sa iba't ibang bentahan ng parol sa Metro Manila ang Paskong Pinoy. Sa Plaza Quezon sa Las Piñas, nagsulputan na ang mga nagtitinda ng makukulay na parol. Dito, hile-hilera ang mga gumagawa ng tradisyonal na parol na gawa sa makukulay na plastik at kawayan. Ang simpleng makukulay na parol na ito at madalas makitang palamuti sa mga barabarangay, buwan pa lamang ng Mayo sinisimulan na. Si Nanay LV, 1969 pa gumagawa ng parol. Kasi nga traditional ang mga Pilipino yun di ba? Pangit naman pag walang parol malungkot. 40 pesos to 250 pesos ang bentahan ngayon sa ganitong klaseng parol. Depende sa size. Kung gusto nyo naman ng may ilaw, magdagdag lamang ng 100 pesos. Nagmahal daw kasi ang presyo ng ilang materyales. Kasi ang mahal-mahal ng materyales. Sipin mo yan, ito 120, ngayon 770 na. Gawang kapis naman ang tindang parol sa pwestong ito. 1,500 pesos to 5,000 pesos naman ang presyuhan sa mga parol na gawang kapis. LED light na rin daw ang ginagamit sa mga ganitong parol para mas matagal magamit. Maganda na rin naman po yung cost ng LED lights. Mas matagal naman po. May pang-outdoor Christmas decor din silang binebenta rito. Gawa ito sa bakal na nilagyan ng LED light. May tindahan din ng parol sa may Gilmore sa San Juan. Bukas na rin ang parulan sa Araneta City sa Cubao. Samot-saring parol at mga Christmas decor na iba't ibang hugis at disenyo ang mapagpipilian. May mga Christmas tree rin na makikita rito pang kumpleto sa inyong Christmas palamuti. At live mula rito sa parulan sa Araneta City para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.